Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge G, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa round 2 ng tournament. So ayun, instead of 4 na battles na re-reviewin natin dito sa second round ng tournament, 3 na lang. Kasi wala yung battle ni Nad tsaka ni Friends. So nabanggit yun ni Tito Shernan nung last video, yung laban nila Josh at Andros. So ayun, hindi nga daw sumipot si Nad, kaya advancing na si Friends sa semis. So ngayon, instead of 4, ito na yung pangatlong battle na re-reviewin natin sa round 2. So natapos na natin yung dalawang battle sa A and B. Ito ngayon yung pangalawang battle sa bracket B, bracket A. Kasi inuna natin yung kay 'di ba? Inuna natin yung kay Jabo tsaka Critical. Tapos yung pangalawa, Josh Andros, tas ito yung pangatlo. Okay, so ayun, Default versus J-Doc. Tangina, magandang tapatan to kasi si Default base sa napanood ko sa last performance niya, more on multis si Default. Si J-Doc naman more on punto. 'Di ba? So at some point pwede nating sabihing style clash to, pero hindi rin natin pwedeng ipagkaila yung mga kaya nilang gawin. Okay? So yun, hindi ko na patatagalin kasi medyo mahaba ata yung video, yung battle na to. 27 minutes. So, tignan natin kung sino ang mananaig sa battle na to. So, game. KOD, let's go! Game. Yo, isang palakpakan lang, isang palakpakan. Yo! Tutumba sa kada shot na parang lumagok ng MP. Babagsak sa kada punch na parang sinapok ng MP. Yan yung sabi niya kay Luminous Renzi. Walang connect na parang naglabas ng bagong issue si Clissy. Oo, walang connect. Parang tayo. Kaya mas lalo akong magiging deadly. Hindi kita kaibigan, kaya hindi ito yung battle na inaasahan mong friendly. Di ako masisindak dyan sa boses mong pang lesbi. Tapos yung sequence ay tapos yung presence ay pang sequence na tinapat sa tipsy. Di ako tutumba sa kada shot, kaya kong mag-bottoms up, sir. Di rin ako babagsak sa kada punch, depensa ko pang may weather. Okay. Kaya payo ko sa'yo, mag-Saudi ka bro. Kung usapang basketball, si Lowry ako. Ha? Pinagsasasabi mong tangina ka. Tama na please, Brad. Pwes ako naman si Lebron na kinakatakutan mo na nasa Miami. Kaya malalaglag ka sa East Ab. Sige, asa pa sa multi na walang connect. East Baka Ab. sakaling laging makachamba. Ayun, kakaganyan, tinalo siya nung dalawang veterano ng mantra. Tinalo sila ni J. Ray G at Andros. Pinakitaan ba naman ng iba't ibang elemento kaya bigla siyang nagulat. Ganon, pag di ka tamad na sumulat at si Lums. Yung kalalabasan pag nabuntis ni Unico si Moco Jean. Ikahoy yun. Paano mabubuntis, boss? Di mo alam itsura ng kahoy, kaya pala mahina sa 2x2. Okay. Paano taktika niya? Mag-iisip ng mga English rhymes na merong 2 syllables tapos G. Tsaka niya pagsasama-samahin randomly. Back you pre! Di mo ako mapapabilid kahit kailan ISO P! O kahit mag-improve ka kahit konti, Kaizen Kid! Hindi porket pinuri ka ni Kuya, Ayos, ikaw na yung may mataas na tsansa na manalo. Ang yabang-yabang mo dito ay ang dali-dali ng pinaggagawa mo.
Pag ito bumanat, safe lang. Madaling basahin kanyang game plan habang sa akin komplikado parang guhit ng caveman. Punches ko pang Def Jam, punches mo pang lesbian. Kaya malabong maging magkasukat pangil natin M-Site versus Livgram. Malabo manalo sa akin to Pex man. Pagkat multi niya palyado parang luni na Nate man. Huli ka Red Sam ngayong binubulgar estilo parang nasa husgado si chairman. At kung di mo na gets yan ay madali lang talagang gawin yung estilo mo tasama ng Kamulti, no? Kamulti, kaya no? please lang, makinig ka sa akin. Hindi lang sa multi umiikot yung battle rap. Marami pang elemento na pwede mong aralin. Yeah. Kasi kung Yeah. Kasi kung yan at yan lang rin yung gagawin mo, ang dali mo lang talunin. O alam mo nga yung multi pero di mo alam paano ayusin. Habang sa akin, merong wordplays, jokes, bars at technical, kumpleto sa lahat ng elemento. Nagmukha ng avatar, kasi yung mga linya mo biten, kanyang rimat mga letra ay tila na badeng. Mahina ka pa din, ito'y partida ko pa men. Kahit di pa nakatodot, nakatono ay mabisat may dating. Aking tira iba din, may sipang madiin. At teka patikim ko pa lang tong 5 pantig ng multing Tagalog na di niya kayang gawin. Woo! Tangina! Kaya ulol! Di mo ako mapapabilib kahit umabot ka sa finish line. Eh kung yung kaya mo lang gawin magtugma ng 2 hanggang 3 syllables ng English rhymes. Kaya maging mapanuri, wag lang tenga pairalin. Kung tingin nyo mali ako, tara suliin natin. Yeah! Tangina! Eh, yung sinasabi ko sa inyo, di ba? On paper, pwede nating sabing style clash siya kasi si J-Doc ang pinaka strength niya dito is mga punto mga bars 'di ba? Mga effective na references. Hindi naman masyadong nagumulti si J-Doc 'di ba? More on siya. Para sa akin ang strength niya kasi is more on punto, more on delivery. Basta ganun. Tapos si Default ang strength naman niya is more on multis. Ayun naman yung nakita ko at yun yung pinaka napansin ko dun sa last performance nila. Kaya sinasabi ko na at some point pwede tong style clash. Pero anong nangyari? Pumasok si J-Doc sa strength ni Default na mag-multis. At sobrang effective nun para sa akin. Binreakdown niya si Default kung paano mag-multi. 'Di ba? Na hanggang 2 syllable ka lang. Pinakita ko sa yung 5 syllable na multi. Ang linis From start, middle to finish, tangina ang suwabe ng performance ni J-Doc. 'Di ba? Hindi lumaylay. Ito real shit. Hindi lumaylay yung energy, yung presence ni J-Doc dito sa unang ikot. Paangat, no? Paangat siya. Ang ganda ng pasok niya. Ang ganda ng pasok niya doon. Tapos, nung nagpaulan na lang multi si J-Doc kayo unti-unti niya nakukuha yung momentum. Ang ganda nung mga references, ang ganda ng mga similes, mga metapora. Tapos, pinaka-highlight dito yung multis niya. So, I think, isang solidong round yung pinakita ni J-Doc dito. Medyo mahaba nga lang or may kahabaan nga lang yung round 1 niya. Pero, yung pagiging siksik ng ng round 1 ni J-Doc, kakaiba yun. Sa tingin ko ito yung pinakamalakas na round niya kasi 'di ba hindi nga natin napakinggan yung full potential ng round 1 niya doon sa first round ng tournament kasi nga si RD Victorious is na DQ, 'di ba? So sa tingin ko ito yung pinaka swabing round 1 na napakinggan ko para kay J-Doc. Linis nun, men. So Default, pakinggan natin. Kung tingin nyo mali ako, tara suliin natin. Sobrang swabe sobrang swabe lang ng dissect niya, pagkaka-breakdown niya kay Default Kino-corner niya si Default dito. Ay, round 2, let's hear it! Yo! Mukhang si tito nyo baon, wala nang ipon. Paano ba naman yung titulo ngayon, Mantra Edition? Luminous, Andros, Vals, mga dakilang bangko. Bukod ka na doon sa grupo mo na yon, kasali sa liga, 3. Pag di pa to nagkampiyon, ibig sabihin lang nun, mahina kayo. Ha? Mahina kayo. Tapos, putang ina, isang batang Maynila, tinapat sa Makatang may tira. Mayaman at di pa mayabang sa liga, sagana sa bawat barkada at pamilya.
Kaya lang Kamulto, matalas di ba? ang dila. Pasalamat ka, Iha. Sa ngalan ng liga, pinakita kanina kung paano gumawa ng tamang bara at rima. Ha? Hoy! Alam ko na motibo nyo. Gusto yata 20,000 o kaya nandito to. Imbis sumali ka ng titulo, ayusin mo yung bahay nyong walang titulo. Ito ba ang kalaban ko? Ang tigas ng mukamin. Kakabattle mo sa bahay nyo, walang bigas na masaing. Napaka-lazing galaw. Gusto penging sabaw tsaka gravy na brown. Pare, you ain't making me proud. Imbis mag-training sa ground, puro gaming ka daw. Ang tanda mo na, J-Doc, wala kang savings account. Ha? Wala kang savings account. Tapos, putang inaasar mo si Cardo na yung itsura pang pistahan. Parang mutang nalipasan, amoy lupang sinilangan, pero alam mo kung ano yung mas kahiyaan? Nagago, parehas lang kayong may utang sa tindahan. Wala ako. Huwag mo sa akin iyabang diskarte na tema nyo. Sa kahit anong laban, pare, game ako. Ano kung di nakapag-eskwela to? Nangangarap ka pang mag-abroad, 500 lang pera mo. Kaya kung battle rap ang usapan, pinakitaan ng pera eh. di mo ako mauutakan o magugulangan. Tatanda't mamamatay akong may napatutunayan habang ikay tatanda't mamamatay sa mundong nangungupahan. Ha? Nangungupahan. Sa mga nakukupalan at nakukulangan, wala nang ibang mas tutugma dyan. Lalo ko pang paghuhusayan, mga plano ay kukulayan at di porket wak yung kalaban, di mo na susulatan. 1-0 na. Okay. So, props doon sa multis ni Default. No doubt, malinis. Malinis, suabe, nasa metro, 'di ba? Hindi nawala eh. Tapos yung mga yung multis niya sobrang ang ganda ng pagkakalatag. Pero sa tingin ko na checkmate siya dito ni J-Doc about dun sa ganito lang yung rhyming mo, naka 2-syllable rhyming ka lang, 'di ba? So sa tingin ko sobrang naging effective yung ginawa ni J-Doc. Yung pagkaka-corner niya, kinorner niya si Default dito eh. At tsaka siguro nakatulong din yung nauna si J-Doc kasi nung na-spit ni J-Doc yun, wala na eh, parang ang tanong doon is paano dedepensahan ni Default yung sulat niya. Andun na yung andun na yung sulat ni J-Doc, andun na yung harang eh. So ang kailangan ni Default, kailangan mong basagin yung round 1 ni J-Doc. Pero saan? Paano? 'Di ba? Ayun na yung sulat ni Default to. So siguro pwedeng sa rebuttals, pwede niyang basagin yung sa rebuttals, pero hindi nag-rebut si Default dito. Nag-proceed siya sa sulat niya, nag-proceed siya sa performance at ayun. Ang ano nangyari doon? Naging ineffective, naging nawalan ng impact. Nawala ng impact yung sulat ni Default. Tsaka feeling ko wala ring gaanong punchline tayong narinig dun sa sa round na yon. So I think J-Doc got this one. Bigyan ko to ng 10-7. Malayo yung agwat na ito, men. 10-7 in favor of J-Doc. Round 2. Diba 2 to 3 syllables lang na tama ko. Yo! Default! Yun ay kung di ka dumating. Habang ako, Doc, alam nyo nang walang tigil yung pagpapagaling. Isang one-dimensional rapper na pilit yung pagpapatawa laban sa well-rounded na hindi nagpapabaya. Kasi yung di ko, may okay. Kaya bet na bet ng crowd, ikaw yung di mo, may fault. Kaya di makabuo ng perfect round. Kaya di ko alam kung bakit. Uy, medyo sumablay yun sa rhyme Kasi yung di ko, may okay. Kaya bet na bet Okay. ng crowd, ikaw Crowd. yung di mo, may fault. Kaya Crowd. di makabuo ng perfect round. Crowd Kaya di ko round. alam kung bakit. Gustong ma-recognize netong na-overhype ni Tito na nag-akalang magiging mapanatag yung paglalayag niya sa pulo. Kaya gusto niyang makolonize pero merong authorized person na nagtatanggal ng default settings gamit customized weapon. Hindi mo ako kaya. Maparitin man o freestyle o kahit may beatbox. Ito yung sampal ng katotohanan.
Will Smith kay Chris Rock. Yung ganto na estilo, Okay. sigurado namang mismatch. Malapat babe yung depensa, di na kailangan magaladeng time. Bumabasag to ng wristwatch. At Okay. hindi kami insecure sa pagmumulti mo, grabe ka. Natural lang yung ginagawa mo kasi rapper ka. O subukan mo nga yung ibang elemento, matesting nga. Yun ay kung kaya mo sa labang to, deserving ka. At maiba, tignan yung asta. Napaka-presko, gumaganon pa. Eh sabi ni Lux nung opening ng rad, amoy putok ka. Kaya pala si Josh at Crit, ayaw lumapit sa inyo. Gusto mo ipag-merge yung lamesa, gusto nila magtakip ng panyo. Kaya welcome sa Rad Manila. J-Ray, mukhang ako'y magtatrabaho na naman. Pero walang problema, dahil pag nagkalat to, lilinisin ko na lang. J-Ray, pasensya. Kahit di pa tayo closing, ako ay magkakaigo. Dahil may kalat na sa dining at ito ay aking cargo. Kasi kahit nasa stage, sa trabaho ko, parang wala pa rin nabago. Oo, waiter ako dito, inaantay kitang matalo. At saka ano Waiter na antay kahit matalo. walang sariling pangkat, may sariling ambag. Alin? Yung 44 bars challenge? Tangina mo! Nung napanood ko yun, nanggigil ako. Napaisip kung bakit sumingit pa to. Yung pag-rap niya ng offbeat, pinilit na ko. Ang yabang sa multi sa music ba no? Habang sa akin ay basic lang yung ganito. Kasi Yeah. walang beat na sa metro ako. Ewan ko po, bakit nangyari sinali mo to? Kung walang kalidad sa labang madugo, wala yung dating, Tangina. wala pang dating. Meron lang yung kapal na mukha at lakas ng loob. Hindi ka para dito kung isa lang yung kaya mong gawin. Habang kami, Tangina, pagpuyat sa wasak. kung anong dapat na ipakitang bagong gagawin. Isa lang yung kayang ipakita pero tinanggap mo pa rin. Kung isa lang yung kayang ipakita, paano mo ito nakitaan ng galing? Kaya paano? Paano may diamante tayong nahakot? Eh kung kada event, matik na rin may banong nakakapasok. Kasi naging lagay ng pulo ay kritikal. Tangina. Simula nung kayo ay dumating. Kaya bilang dok, napatawag ako sa ospital. Oras na para may lumabas na magaling! Kaya, Tangina. alam mo na siguro yung gusto kong parating na di mo ko matatalo at hindi ka magaling. Kung sila naloloko mo, ako di mo kayang ululin. Hindi ka gintong nahukay ni Kuya, basura ka na napulot na sinubukang buuin. Tang ina durog. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo bago tayo mag-start ng round. Ito yung sinasabi ko sa inyo bago tayo bago natin umpisahan yung pag-review na itong battle na to. Sabi ko sa inyo si J-Doc, hindi siya si J-Doc, ang pinaka-strength talaga niya is mga punto. Mga punto kung paano kanya i-dissect, paano kanya i-breakdown, ganun ganun yung estilo ni J-Doc At sobrang effective niya doon. Nagkataon lang na kalaban niya si Default dito, so kailangan niyang magpakita ng bagong arsenals para dun sa magiging sulat niya, 'di ba? So naging ang kabuuan ginawa niyang hinalo niya, minix niya. So ang ganda ng pagkakatahi ng mga punto, mga bara, mga multis. So sa tingin ko isang solidong paghahanda yung ginawa ni J-Doc dito. At ang lupit lang nun kasi napaghalo niya yung mga ganong estilo. Hindi ko napapansin yung mga ganon sa mga past performance niya. At sa mga battles niya na na-review ko before, hindi ganun Hindi ganito yung J-Doc So sa tingin ko, ito yung version ni J-Doc na masasabi kong solid at pinakamalakas. Okay? So yun. Overall ko na lang hinatulan yung rounds 1 and 2 ni J-Doc kasi para sa akin compact, ang linis, 'di ba? Unang-una ang linis ng performance. Pangalawa, nasingit ni J-Doc yung mga multis. Pangatlo, yung strength niya sa pagsilip ng mga angulo at references tsaka mga punto nandun pa rin. So additional yung mga multis Kumbaga minirror niya
yung sulat niya sa kung sino yung kalaban niya. Galing, galing. So, props man, J-Doc, solid yun. Round 2 ni Default, pakinggan natin. Kailangan mabasag ni Default to eh. Para maging effective yung sulat niya. Kailangan niya yun. Yo! Pagdating sa metro, magaling at henyo. Eto sa trabaho, gusto madalian pero malakihang sweldo. Tanghalian neto, alaking na yempo. Huwag ibahin ang kwento. Anak ka ni Asyong Salonga kay Charis Pempenko. Ha? Dapat bigyan ng batok, kapal ng apog. Ilang araw na naman daw di nakakapasok. Ang pangaralan ka, J-Doc, minsan nakakapagod. Okay lang walang trabaho, sa basketball nakakasahod. Ball is life. Wala na, no? Na-corner talaga siya ni J-Doc dito. Yung about sa 2 to 3 syllables lang. Wala, magiging curious ka eh. Naglagay kasi si J-Doc ng trap eh. So, mapapaisip ka na, sige nga, pakinggan nga natin kung totoo yung sinasabi ni J-Doc. Eh, nagkataon na totoo. Sobrang natrap ni J-Doc si Default dito. Gago ka ba? 200 na nga lang araw mo, pinangsasabong mo pa. J-Ray G, napakabatugan ng tauhan mo. Madalas pang tulug-tulugan to. Di mananalo kahit patulungan bro. Abot langit karunungan ko. Tsaka sabi ni Critical, ang pangit ng pulutan nyo. Peace. Pangit ng pulutan nyo. Happy ah. Baka tumanggi ka. Dapat sa'yo may nakalagay na camera. Kasi halata na dati pa yung ginagawa niya, tangina. Kada labas ng Calamares, binabawasan ng isa. Bueno, si Charisma, hinila na kasi gusto ng flip top. Si J-Doc, yung customer, sinipa niya kasi gusto ng kickback. Ha? Wala kang auto sa Lapia Trima. Buti pa yung mata mo, tol. Ang laki ng kita. Ha? Tignan nyo naman, bilog na bilog, sakit na yan. Ganyan na ganyan yung bilo-bilo sa ginatan. Speaking of mata, maraming trippings dyan, mamahaling business yan. Doktor tawag sa'yo, gawin nating CT scan. Ha? Doktor tawag sa'yo, gawin nating CT scan. Doktor na naniniwala sa faith healer. Nagpakonsulta yung batang may fever. Si Gago nagpaka-game winner. Binigyan ng 8 liter na painkiller, kaya imbis dalhin sa St. Luke's, dinala sa St. Peter. Wala akong bilib ha sa mga bara mong initsa. Malayo agwat natin, halatadong inggit ka. Yung kumpiyansa ko higit pa. Kala mo ilit siya. Nagra-rugby ka palang, Gago, yung tugmaan ko dikit na. Yeah. Ano, may Ganda ginagayang MC? Sabi ng mga nagkukupal at dickhead, ako'y natutulang at gifted, nakafubo brand at puro pa achievement. Kung hiniling Ganda na nun, bagyo, pues uulan ng written, may sariling bilang to, di ako susunod sa sequence. Yo! Tangin ng Okay. Mas malakas tong round 2 compare sa round 1 niya. Dito nagkaroon na ng division, 'di ba? Sa round 1 kasi ni Default more on multis. Tapos yung mga angulo na ginamit niya hindi siya ganun kadirekta para kay J-Doc. Kaya medyo yung tapatan ng round 1 malayo talaga. Pero pagdating dito sa round 2, Default, props, umangat ng konti. Kasi yun nga, may division na to. Andun pa rin yung mga multis, andun pa rin yung mga angulo at references. Pero ano yung naging additional? Comedy at entertainment. Para sa akin, isa yon sa mga dahilan kung bakit umangat yung umangat yung performance niya. Dahil sa paglagay niya ng comedy at entertainment na linya. Wala eh. Dahil doon, nadala niya yung mga multis lang. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, na-corner na ni J-Doc si Default eh. So, kahit anong gawin niya, mag-multi siya doon. Yung 2 rhymes, yung 2 to 3 syllables na sinabi ni J-Doc na trap,
may isip mo yun habang nagmumulti siya. So sa tingin ko, ineffective na or less impact na yung multis ni default dito. So ang ginawa niya, buti na lang may ganun siyang sulat, mga comedy at comedy jokes na pang entertainment. Isa yun sa mga sumalba sa kanya dito. Pero still, lamang na lamang pa rin si J-Doc in terms of writtens. Pero props sa ginawa ni default dito, isang magandang isang magandang experiment yun na naglagay siya ng mga ganong estilo, elemento ng mga jokes. Maganda yon. So, ayun. Pero 1 and 2, feeling ko J-Doc pa rin yun. 10-7 sa round 1. Sige, bigyan natin ng perfect 10 para si J-Doc dito. Kasi para sa akin, isang solidong J-Doc yung napapanood ko. 10-8, round 2. So, that's 20-15. 5 points na to, guys. Round 3 tayo. At puro pa achievement. Kung hiniling nyo bagyo, pues uulan ng written. May sariling bilang to, di ako susunod sa sequence. Yo! Tangin ng tugmaan yan, second round na ganun pa rin, Leche, di ba? Yung mga bara halata mong pwede sa iba. Purong lyricismo lang daw yung gamit ng gagong to, ewan kung paano mo nauuto si Tito. Ni hindi ka nga marunong ng on the spot na ribat, ayos ka nga pakinggan sa live. Pero ang bano mo sa recap, kasi yung mga linya mo, pag hindi hinimay, okay lang pero sorry dude. Pag binreak it down, pang tangang pambata, Looney Tunes. Kaya bakit? Bakit siya yung napili mong endorso para magmukhang mataas yung standards ng tunggalian dito? Kung ikaw mismo sa sarili mo ay nalilito pag nung bumulti na si Iho. Pati si Papa Benji na pasaludo sa abilidad niyang taglay. Kaso mangyayari parang kay Sinyo sa kumpletong skills, di ka na makakasabay. Kaya, Papa Benji, eto na yung manok mo, wala ka ng balak magpalit. Baka mamaya pag nanalo ako dito, di mo na ako bigyan ng damit. Kaya pala, si Benji Rayala, ito yung alas kaya madalas niyang binibida. Kaso itong manok ni Benji, paras sa akin di makakarating sa mataas na liga. Kasi kulang yung kalidad para matawag kang magaling. Ang meron ka, connection lang kaya ka dito napapansin o bakit? Di ba? Binayaran mo ng 1,000 si Shernan para magkaroon ka ng slot sa tour na. Nagpanggap kang mabait hanggang kayo'y maggalapit para makuha yung loob niya. Kaso kalaunan na bulgar yung pagkakupal at pagkasinungaling kaya alams na kailangan pa magpakita ng 3 mukha para mabigyan lang ng chance. Kuya Shernan, 1,000 lang balaga ng dignidad mo. Kala ko naman di ka nababayaran. Default na nga, tas nabigyan pa ng slot. Ano to, palakasan? Kasi kung ako yon, pupunitin ko sa harap mo, tas puputukan ko pa ng 22. Wawasakin 3 ulo, parang nakalaban ko yung Cerberus. Kaya sige, pumasok ka sa loob ng aking utak, ako ay pumapayag. Para paglabas mo ay may bagong abilidad ka na kagad. Hindi ikaw. Nice. Hindi ikaw yung banta sa akin, wag kang nalilito dyan. Kung may dapat man akong katakutan, yun ay sarili ko lang. Sarili ko lang. Puta, ba't biglang ganito? Ulul, di ako nag-joke, nilabas ko lang yung takot ko para magpakilala sa'yo. Ako si J-Doc, yung killer ng Montra, patlihitin mong mantra, kaya alam nyong di kayo mabibitin. Performance ay todo bigay, kaya tsak na mayamigan. Default, kahit kailan di mo makukuha yung boto ko. Dahil kay Luminous ka lang makakatsamba sa hilera ng grupo ko, ang bobo mo. Dapat sa susunod itodo mo, huwag ka na mag-stutter para wala nang karapatang magyabang ng panalo to. At kamusta ka na raw? Sabi nung ninakawan mo ng linya na taga-Kabanatuan, huwag mo kami inaangasan. Huwag mo kami inaangasan. Kala ko naman si Bong Revilla lang yung magnanakaw, minsan yung alias Pogi pala yung ninanakawan. Kaya, huwag kayong maniniwalang merong purong husay yan. Kung puro multi lang at jokes, puta sobrang umay dyan. Ngayong binunyag yung kanyang baho, alam nyo na yung kulay niyan. Huwag mo na subukan tumanggi, lahat ay may patunay yan. Sa laban nyo ni J. Reggie at Andros, pinitik na yung ilong mo ni wala kang ginawa para gumante. Ayun, bigla siyang nailang kaya nawala sa kanyang parte. Gago! Sa mga oras na yon, halatang kabado ka. Kaya pala binayaran ng 1,000 si Shernan para may tagasalo siya. Kaya wag mo na subukan magtampo o kahit manumbat kung bakit tong tagasalo mo nagawa kang ilaglag. Kaya kung ito lang yung kalaban, wag kayong mataranta, madali lang mabugbog to. Ito di mo na kailangan bayaran, oh. Saluin mo lahat ng suntok ko. Kasi
Kasi kahit sukatin mo man ang ating lalim, ay baliwala rin. Kahit husayan mo yung construction, di ka pa rin pagpapalain. Di mo ko kakayanin, aking bara ay di kabra, kahit pader ay wawa sa akin. Ika'y kawawa sa akin, yang ulo tatabasin pag lumibel na yung katawan, iabot nyo na yung pala sa akin, aning natalampakan yung lalim. Sa pamilya mo ang iyahain hanggang sa maalala ka na lang nila bilang pinapatay niya sa akin. Ganon magmulti ng Tagalog na may connect, gago. Kaya default, alam mo na kung saan to papunta ngayong nilagay kita sa hukay. Kaya default, sumunod ka na kay RD, mag-rest day ka na rin habang buhay. Time? Yo! Okay. Itong round 3 siguro ito yung pinaka para sa akin, ito yung pinaka worst. Ito yung pinaka worst round ni J-Doc. Pero it doesn't mean na mahina yon. Kumbaga dun sa hilera ng rounds niya, sa 1, 2, and 3 niya, malalakas naman parehas eh. Malalakas parehas. Pero since 1 and 2, yun yung naiset ni J-Doc na standards or round 2 bit, sa tingin ko yung round 3 niya, hindi ganoon kalakas compare dun sa 1 and 2 niya. Pero yung round 3 ni J-Doc, masasabi kong malakas pa rin yun compare sa 1 and 2 ni default. So, ganun siya. So, ayun. Sa tingin ko, round 3 yung pinaka worst round ni J-Doc. Sa tingin ko naging flat yung moments niya dito. Hindi naman siya totally dead air, pero naging flat Naging flat siya. Unlike dun sa 1 and 2 na pataas, tatama yung isang angulo, may mga multis, yung mga reference na ginamit niya, yung mga bars, yung mga simile, yung mga metaphor. Diba? Direkto Pero sa round 3, medyo lumaylay. Naging flat siya, naging monotone siya. So, ganun siya. Ganun ko siya napanood, ganun ko siya na-take, ganun ko siya na-absorb. So, ayun, default for formality, I think. Okay, pakinggan natin. Pag nag-speed, galit na galit, parang mananakit. Kaya may nasagap na libreng Intel. Sabi ng kanyang kinder teacher, si Mr. Hitler, panay middle finger. Gusto Ang niya lupit baril no? na agad, wala nang twinkle-twinkle. Ha? Naka-nice! Gangsta life! Nung grade 3 siya, nasa playlist niya si Basta Rhyme. Gagong to, lahat ng rapper sa mundo hinahamon mo. Walang investor sa tundo kasi tinatakot nyo. Ha? Baka sabihin dumayo para yabang tanggalin. Gago, lahat kayang banggain. Di ko na kailangan pang gawin makipagsaksakan ng talim kung sa sarili ko pa lamang ay saksakan ng galing. Ha? Siya tong pinakagigil sa mantra, boss. Biruin nyo, pag Pasko, binabaril si Santa Claus. Ha? Ano ka na, Prepicon? Ano ka na, Prepicon? Energetic sa bahay, daig pa naka-Rebicon. Ang magpakasiga, bagay kasi nga daw trending yon. Umaastang tough guy. Bakit? Alam mo ba spelling nun? Baka mag-rebat. Default, wag kang pabida. Alam ko naman yung tough guy. Mga lasalista. Tough guy, lasalista? Buti, di ka umabot ng avenida. Pambihira. Sa Mandaluyong, magaling ang leader tsaka business winner. Anong ipagmamalaki mo sa inyo, ha? Mga 16-wheeler? Napakawak na, tang ina. Okay lang walang kanta, marami namang track sa kanila. Bars. Ha? Bars. Marami. Diyos ko! Pinakamagandang lugar sa inyo, Ugbo! Tanginan to, hanggang ngayon, feeling pa rin to. Kung nasa tuktok ka na, sisitahin ko. Nagyayabang kang mataas, wala ngang building sa inyo. Speaking of building, talagang adik, walang hiya ka. Kaala niya sa high-rise, kaning may marijuana. High-rise, kanin, marijuana, sana alls. Akala niya sa Makati lang may Ayala Malls. Yo, magingay! Mutangin lang yan. Sobrang tapang.
Tingnan, parang nasobrahan sa 3-in-1. Malapit nang atakihin yan. Kaso yung mga tao nalilin lang, wag ka feeling dyan. Tandaan mo, J-Doc, ang tunay na matapang sa laban, tahimik lang. Time! Takinan nyo, time! Puno, rap battle. Okay. So, yun, sinalba talaga ng mga entertainment comedy lines yung rounds ni ni Default. So, yun, nakita niyo naman kung gaano kasaya yung yung round 3 ni Default. Pero hindi talaga ganoon siya, hindi siya pang tournament, hindi siya pang round 2 ng tournament. Siguro pwede nating sabihin na pang round 1 or pang non-tournament, kaya pa sigurong pang non-tournament, kaya pa siguro ng ng round 1 ng tournament. Pero sa round 2 kailangan mas mas dikit na mas mabibigat na yung mga punto Kita niyo yung pinakita ni J-Doc, 'di ba? Nag-adjust siya at nakita natin kung gaano ka ganda yung naging performance niya. So ganun yung ine-expect natin kay Default, na mag-a-adjust siya ng konti sa kung ano yung estilo ni J-Doc, pero hindi natin nakita 'yon. Okay? So yun. All 3 rounds bibigay ko yun kay J-Doc. Tangina, malinaw na malinaw, J-Doc yun. So that's 29 points for J-Doc. Bigay natin ng 8 points si Default doon. So 7, 8, and 8, 16, 23, 29 to 23, all 3 rounds, J-Doc yun, man. Tilig! At abang happy anniversary sa Pulo. Ang boto ng Murado, 3-0 para kay J-Doc. Yeah! Welcome to the Mantra Show! Yo, thank you, solid. Yung magkaiba sila ng atake, isang jokes, isang bars. Yeah. Siguro tinimbang ko na lang din kasi tournament to. Pero props kay Default, pare. Kung yung mga multis niya nako-convert niya lang sa mga heavy bars, Pwede. unbeatable yung mga ganun, tol. Tapos meron siyang jokes, di ba? Kaso mas nagustuhan ko yung presensya ni J-Doc. Yes, to mas pang tournament. Makikita mo sa kanila kung gaano sila gusto manalo. Si Default kasi parang exhibition lang yung ginagawa niya. Totoo. Lang siya, pero yung puso ni J-Doc, pre, kahit sabihin mong hindi ganun kabigat yung mga binibitawan niya, pero pag na-deliver niya ng maayos, na-deliver niya ng puso, ang lakas ng dating nun, props doon. At syempre, tournament to, hindi tayo pwedeng bumasa sa... Marami kasi tumama kay Default, puro jokes. Ayun. Pero konting-konti lang, ihibla lang. J-Doc. Pero Tacoma Motos Battle League, Simpson Rap Battle, Pulo Rap Battle League. Bali yung round 1, binigay ko siya ng malinis kay J-Doc. Siguro dahil yun nga yung prediction, no? Para Prediction. lumitaw dun yung naging prediction niya. Pero round 2, dun sumulpot yung mga yung mga multi ni Default na hindi lang dalawang syllables. Katulad na sabi ni J-Doc. So yung paratang niya para sa akin dun mali. Tapos at the same time, sobrang seryoso kasi ng mga rounds ni J-Doc Kaya nung yung pagiging well-rounded na nakakatawa ni Default, lumabas yun sa round 2. Kaya binigay ko sa kanya kasi sobrang effective nun. Okay. So, round 3, para sa akin sobrang dikit ng round 3 Pero, sobrang dikit kasi nung round 3. So, nag-isip na lang ako kung paano ko sila, kung itatay ko ba yun o sino ipapanalo ko. Bali, ang ginawa ko, tinay ko yung round 3. Pero para sa akin kasi, mas malakas yung pagkapanalo ni J-Doc sa round 1 sa pagkapanalo ni Default sa round 2. Kaya, bali, round 1 binigay ko kay J-Doc, round 2 kay Default, round 3 tabla pero J-Doc. Okay. Malinaw. Skill Supremo, Trigo. Malinaw. Mga pala si J-Doc. So ayun, ito yung breakdown niya. Yung sa round 1, ang ganda yung strategy ni J-Doc doon na huli niya agad yung Tama. So naapektuhan yung round 1 ni Yes. Default after nun. So pangalawa, close fight lang sana, kaya lang may slip up si Default na konting-konti lang naman. So bibigay ko pa rin kay J-Doc. Sa round 3, dikit lang pero ibigyan ko ng puntos doon si Default. Lakas ng round 3 niya, sayang. Kung ganun sana yung round 2 niya, consistent lang. Pwede pa sa kanya yun. Kaya lang, na-checkmate siya nung strategy ni J-Doc. So ayun, 2-1 para kay J-Doc. Yun, so yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, checkmate nga talaga siya ni J-Doc dito, kung paano binreakdown ni J-Doc si Default. Ganun na ganun talaga. Kaya sobrang na-lessen yung impact ng returns ni Default doon. So
Mind games, guys. Mind games. Yun. Yun lang. At proceed tayo sa semis. Semis ba o flip top? Parang gusto ko na siyang tapusin eh. Kasi nasa momentum na ako ng ano eh. Nasa momentum na ako ng pulo eh. Diba? Sige. Proceed tayo sa Prince versus Andros. Doon muna tayo. Tapos sabay Jabo versus J-Doc. Ganda yun. So yun. Kaya kasi tayo doon mga kumag. Peace out.